ma'am, na huwag kang lalapit at dahil kakapitan kakagating ka noon, ma'am. Kaya nga nung biglang kumapit sa'yo, ma'am, ay bigla kong hinila yung pugita at nangangagating, ma'am. Kasi kapag lumapit sa akin yung pugita, ano mangyayari? Ay kakagating ka, ma'am. Tapos, Tapos kung kumakapit pa yung mga iba niyang kamay dun sa bato, bato, ma'am, tapos hihilahin. pwede akong hilahin. Pwede, ma'am. Tapos malulunod na ako. Malulunod, ma'am. Sa wakas, tagumpay ding naiahon ni Redentor ang hayop. Akala ko tapos na ang kalbaryo, pero habang inaakyat sa pampang, aksidenteng nahulog ni Redentor ang pugita. Kumapit ito sa paa ng bata at pilit siyang hinihila pailalim. Natakot ako sa aking nakita kaya pinagtulungan namin ni Tatay Sally na hilahin ang mga galamay ng pugita. Hanggang sa wakas, bumitaw din sa pagkakakapit ang pugita. Dalawang pugita ang nakuha ni Redentor nung araw na iyon. Pagkatapos ng 2 araw na pakikipagsapalaran, biniyayaan din sila ng karagatan. Dinadala sa mga palengke sa poblasyon ang mga pugitang nahuhuli ng mga agta. Ang iba naman, binabiyahe pa patungong Maynila, niluluto sa mga malalaking restaurant o di kaya'y pinatutuyo para sa mga Chinese delicacy stores. Alas 2 na ng hapon nang makarating kami sa timbangan ng isang tindera. Si Aling Melia ang bumibili ng lahat ng lamang dagat na nakukuha ng mga katutubong agta. Ilang kilo yan? Hindi marunong sumulat at magbasa ang karamihan sa mga agta, kaya tinulungan ko sila sa pagbasa ng timbang. 3.5? Wala ko lang na, ma'am. 3 kilot kalahati? Magkano ba ang 3.5 kilo na pugita? Ang 1 kilo. Oo, ang 1 kilo. Ay, 40 naman ang bili namin dito. 40. Magkano po yung pugita sa bayan? Ano niya? Ayun naman ang 80 ang sariwa. Pero yung tuyo, 150. Yung tuyo. 150 per kilo pag tuyo. Pero pag sariwa, 80. 80. 3.5 kilo ang timbang ng dala naming pugita. Pero ng oras na ng bayaran, 40 ang 1 kilo. Eh, 3.5 yun, di ba? Opo. Di 120 plus 20, 140? Ayun na ang usapan namin. Ay yung sobra, hindi namin yung babayaran. At ano na yun. Oh, tayo kita para. 120 lang. Opo. Kahit na may kalahati. Oo. Kahit 3.5 kilo siya, 120 pa rin. Opo, yun ang usapan namin. kulang man ito, walang nagawa ang mga agta kundi tanggapin na lang ang pera. Matapos ang 2 araw na pagsisid, 120 pesos lamang ang kinita ng mag-ama. Ang mamahaling putahe sa syudad, barya lang pala ang halaga kung bibilin sa mga agta. ₱20 ang nakuhang parte ni Redentor mula sa kanilang huli. Ano kaya ang bibilhin niya sa perang ito? Sinundan ko ang bata at laking gulat ko nang magtungo siya sa paaralan ng kanyang mga kapatid. Ba't ka dumaan dito sa school? Wala, binigay ko yung pera sa kapatid ko. Binigay mo yung pera mo sa kapatid mo? Sino kapatid mo? Si Monica, si Caron, Magkano binigay mo? 3. Tigti 3 pesos? Eh, yun yung kinita mo kanina sa pagmumugita. Ha? Nandito lang.
Ba't mo sila binigyan? Wala, kapatid ko sila eh. Sa murang edad na siyam, mulat na sa realidad ng sakripisyo ang batang ito. Kinabukasan, ibang redentor na ang aking nakita. Imbis na pana at antipara, bag at notebook na ang kanyang dala. At imbes na dambuhalang mga alon, kaharap niya ngayon ang pangako ng edukasyon. Grade 4 sa San Isidro Elementary School sa Palanan, Isabela, si Redentor. Hindi man siya ang pinakamatalino sa kanilang klase, isa naman siya sa pinakamapursige. Kahapon lang, halos mamatay si Redentor sa kasisisid para lang kumita ng kakaunting barya. Very good. Group 1, 12,907. Pero ngayon, eto na siya. Iba, kwarta iba. Nung mga oras na iyon, naging batang muli si Redentor. Sa aming huling araw sa Palanan, Isabela, sumama kami sa isang pagtitipon ng mga agta. Linggo-linggo raw nila itong ginagawa bilang pasasalamat. Gaano man daw kasi sila kahirap, gaano man kasalat, laging may dahilan para magpasalamat. Pasasalamat sa biyaya ng karagatan, sa regalo ng magandang panahon, at sa pag-asang hatid ng Panginoon. Sabi ko sa mga kasama ko, huwag sila mahiya. At dahil yung mga kagaya ninyo, yung mga kagaya namin, nahihiya sila, ay huwag sila kakong mahiya dahil balat lang ang nag-ibaan. Kayo mapuputi. Pero yung espiritu ay iisa lang. Maraming salamat po at ligtas po kaming lahat. Hinihiling ko po, Panginoon, na sa araw-araw po ay iligtas niyo po ang mga kapatid naming agta sa kanilang ginagawa sa buhay. Salamat po, Panginoon. Amen. Salamat po ingatan dito. Ingatan dito. Paglala ka na. Bilan eh. Ingatan ng Diyos. Kaya tabi ko salamat po namin. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.